member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre live po tayo ngayon dito sa Facebook page ng Kalahi FM. Medyo patuloy yung init ng panahon, mukhang hindi tag-ulan mukhang tag-init yung nararamdaman natin ngayon. At parang ito'y El Nino pa rin. Pero pasalamat din tayo dahil kahit papano ay paminsan-minsan naman ay umuulan at umaambon. At wag lang sana yung talagang yung mayamang ulan. At mahirap para sa mga babayan nating mga nasa sa mga lugar na binabaha. Anyway, tayo po ay nagkaroon ng isang panayam kay Congressman Arnan Panaligan noong isang araw sa isang lugar. At may mga katanungan po tayong itinanong sa kanya. Isa po dito yung kalagayan ng ating power supply at ito po yung yung status ng ating conversion dun sa ating provincial hospital para maging regional hospital. At ito po naipaliwanag niya at ang may mga kasama po tayong sa hanap buhay, yung mga media na andun po. At doon po ay hinimay at tinanong po yung mga kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa yata na didesisyonan yung mga bagay nito. Pakinggan po natin yung panayam kay Congressman Arnan Panaligan. Okay, at sinesit pa po yung ating panayam at alam niyo po napakaganda ng paliwanag niya lalo po do sa power problem natin dito sa ating probinsya. Maganda po yung mga sinasabi niya pwedeng maging solusyon at tungkol po doon sa mga sinasabing ginawang resolution yata o ng sangguniang bayan ng Mansale ba yun o Rojas? Yun po yung sasagutin niya. At sige po, pakinggan po natin. Alam natin nagkaroon ng unexpected, hindi inaasahang development sa usapin yan. Akala natin smooth sailing na ma-approve yung conversion ng OMPH into a regional Mimarok Hospital sa ilalim ng DOH. Hindi nangyari yan kasi ay nagpahid ang provincial government na hindi sila pabor. Yung OMPH ay gawing under the DOH as a regional hospital. So, yan lang. Kung hindi nangyari yan, tapos na sana. Na-convert na sana yan. Kaya lang, alam natin na mahabang proseso pa rin yan. At ayaw naman natin na hindi tayo pa sa mga agaw. Ang DOH hindi mga agaw ng hospital kung ayaw nang ibigay. So, ang pwede compromise proposal is a new regional hospital under the DOH na. Yung specialty hospital sa tinatawag. Kasi priority ni Pangulo rin yung regional specialty hospitals. Ano yun? Yung regional health center, regional cancer hospital, regional lung, regional kidney center. Para daw yung mga nasa probinsya, hindi na kailangan pumunta ng Maynila para mag-opera sa puso. Hindi na kailangan pumunta sa
NTTI, kung may sakit sa magkapa-opera, may sakit sa kidney. No? Hindi na kailangan pumunta ng Maynila para magpagamot ng cancer. Kaya sa tingin ko naman, pwede rin compromise yun. Kaya yung formally offering kay Governor na idurate ng provincial government yung site ng old hospital sa Barangay Ilaya, ibigay sa DOH para matayuan ng DOH ng regional specialty hospital. No? Para regional PGH yan, regional heart center. Yun, kung ayaw pumayag na i-convert yung kasalukuyang hospital, ibigay para matapos na. So, nasa kanilang bola. May action ako, provincial government. Oo, sa ngayon wala pa. Ang kailangan lang i-donate ng provincial government sa DOH yung luma sa Barangay Ilaya para at lalagyan natin ng pondo yan. So, ang bola ay nasa provincial government. So, bakit magtagal pa po kung sakasakali? Ay magtatagal kumpara doon sa conversion, di ba? Pero kung talaga kayo ibigay yung OLPH, kaysa nang sa wala, pwede ako pumayag. Ako nang ang nagpare, nagbigay, pag-compromise. Ang tanong lang, nanawagan tayong idurate agad ng Sangguniang Panluluwigan sa DOH, sa rin panahon. Just in case na hindi sa Yun ang problema natin. Yun ang problema. Wala tayo. Wala nang regional hospital, wala nang improvement, wala pa yung regional specialty hospital. So, ang magdideprive ng servisyo ng taong bayan. Kaya nga we're appealing sa provincial government na idurate yung ONPH site sa Ilaya, sa DOH, para mapondohan ng DOH at gawing Regional Cancer Institute, Regional Heart Center. Sabihin ko yun ang mas maganda na solusyon. Bakit ang Batangas wala namang provincial hospital? Ang nasa kanila ay ang regional hospital. Bakit ang Mindoro kailangan pa ng provincial hospital? Siguro makasagot yan ang provincial government, sa bagay na yan, Jake Ramirez mo, sasagutin yan. Alam ko ni Jake Ramirez ang mga nasagot sa kanila. Para sa akin, ang mahalaga, sana ay may access ang mga kababayan natin sa matinong hospital, di ba? Sandi? Kasi ang kawawa, hindi, ang taong bayan. Walang access. Alam niyo naman ang nangyayari, di ba? Hindi lang pati yung taong bayan at pati po yung mga health worker diyan, talagang malaki din po ang problema. Kaya pagka talagang tinanong nyo sila, sinurvey yung mga opinion nila, gusto na nilang maging regional hospital. Yes, yun ang nakikipag-unayan sa akin yung mga yun kasi under ka DOH, mas malaki ang sweldo mo. At may security failure, di ba? At pag under ka ng DOH, we have to admit, walang politika dyan. Hindi ka subject every 3 years sa election. Because your boss is a politician, siyempre, natural yan. Normal yan. So kawawa yung health workers na natadamay sa politika kahit ayaw nila. So it was built under your administration? Yung ako'y governor, yung hospital na yan, 2019. So in your experience, how hard to manage yan as governor? Mahirap talaga i-manage yan. Kaya nga, kung hindi ka kaising yaman ng mga mayamang probinsya, mas better na nasa DOH din makakatipid ka ng malaking pera. Kasi yung kuya ay under DOH, yung sweldo pa lamang, kahit na 100 millions yan. Diba? Even the supplies. Supplies, Yung bill mo na, you're not already alone. Yung regional hindi na ipasa ng Senate dahil nagkaroon ng contrary position ang provincial government. Yun. Pero kayo na hindi nag-oppose, ay naipasa na yan noong Marso pa. Kasi sir, kung yan ay batas na, ang provincial government, yan na, wala lang Yes. Yes. Oo. Sa Kamara, naipasa yan. Sa Senate, nagkaroon ng problema. Doon nagpahayag ang provincial government ng ibang pananaw. Yung nasabi ko, oppose. Ibang pananaw lang. Pero was na, umasa yan sa Senate, at ang batas na. Yes, oo. Ang provincial government, wala nang ano yan. Yes. Kaya ka naman Senate, siyempre, nasa alam yung stand ng provincial government. So, we will have to compromise, para ma-save yung proposal. Kaya ang ating compromise, kung ayaw nyo ng conversion ng OFPH into a regional DOH hospital, baka pwedeng idonate na yung lumang site para ang DOH na makakuha ng kanyang sariling hospital. Meaning ko, hanggang hindi pa nila dinodonate, yung batas na yan sa Senado
is nakatingga. Yes. Wala, hindi nagalaw. Pwedeng mabago yan? Kumbaga, pag-iba ng administration, pwedeng mawala yan kung hanggang sa katagalan ay hindi pa may ano. Possibility yun. Linawin natin yung bill. Ang laman ng bill, I understand, conversion of OMPH to regional hospital. Under DOH. Under DOH. Yun yung bill. Oh. Yung bill na yun. Pero iba pa yung issue na if ever nag-donate na yung lote sa Ilaya, sa DOH, mag-build ng regional hospital. Ang DOH. Yun ang compromise. Kasi nga, hindi pa po ang provincial na yung DOH ay convert. So, ang compromise, ito rin talaga yung sa luma. Sa DOH, para din sa pagawa ng sarili regional specialty hospital. Para heart center, kidney, cancer, hindi general. Meron po bang sinabing dahilan si Governor Bones Color tungkol doon sa oppose niya doon sa original bill? Samantalang, nung una namang nilalaban niya ng ating ninyo, ay isa siya sumusuporta diya sa bill na yan. Yun nga, kaya tayo nagtaka rin at nag-iba ang pananaw, no? So, yun dahilan, kaya nabibig ang usap niyo sa Senate. Kailangan po ba talaga na ang provincial government ay mag-donate sa property? Or kunyari, may mga private dyan na gusto mag-donate? Hindi, yun ang pinakamabilis natin kasi wala pang private mga nag-donate eh. Ang pinakamabilis nag-donate ng provincial government, yung old site sa DOH. Yung pinakamabilis. Sir, yung pondo ng house bill nyo ay para sa conversion. Oo. So, pag construction, ibang bill na naman yun? Baka i-amend na lang yung bill sa Bicameral Conference Committee. I-reward na lang yung bill. Okay. Hindi na kailangan bumalik sa step 1. Kasi yung mga patients coming from Occidental Mindoro, Romblon, minsan Panay, dito dinadala. Yes, oo, marami. Romblon, San Jose, Occidental. Even Aklan. Yes. Kaya, kasi ang ano nila, magaling ang mga hospital natin dito. Private and Sa public. private dinadala. Karamihan ng private. Kaya dito dinadala. Kaya ang mga hindi natutulungan, ito na ibang bayan din. Kaya lang, out of compassion, hindi natin tinutulong na yan. Sa ibang congressman niya, ibang distrito, sabi, hindi naman taga rito sa district, hindi na pinagpigay. Pero kami, kahit taga-ibang bayan, ay, umubisan, tutulungan na namin. Pati yung Corang Palawan, dito rin dinadala. Dito rin. Marami tayo sa ating record sa ating opisina. Taga Palawan, taga Romblon, taga Marinduque. Kasi merong, may transportation, di ba? Yung Katiklan, dito rin. Dito rin. Medyo kaugnay po dun kung we're talking about regional hospital, ito po ay pwede rin ang ibang provinces na gusto magkaroon din ng regional hospital. Just in case, tapos mawawala yung... Kaya nga, baka muna tayo baka pagkatulong ng Palawan. Palawan, Kaya nga, oo. Ang ma-deprive ng medical services ay mataga dito sa atin. Sana, I will talk to the governor again for him to finalize or formalize yung donation. Sayang yung pagkakataon. Excited na ako. Kung may timeline ba kayo ni Rob kung kailan i-donate? Dapat ay as soon as possible. Wala akong tayo. Dapat ay asap yan. Okay. Okay na. So, ako, ibig sabihin, take lang muna yung mga progression na Wala na yun. Kung may pala ng provision, wala na yun. Kaya we will have to search for another solution. Wala na yun. Kaya siguro, sila na tanongin niyo kung ano ang kanilang hihingan, no? Ano sabi sa'yo? Ano sabi Hindi lang, naka-verify. Sa Bicameral Committee, atin lamang i-amend yung bill para may mabago na lang na instead of conversion is establishment of a regional specialty hospital. Ayun, at maliwanag po yung paliwanag ni Congressman Arnan Panaligan. Alam niyo po, ang talagang napakahirap nito na pamula nung nilakad ito yung conversion ng ating regional hospital, itong ang provincial hospital para ma-convert sa Mimaropa Regional Hospital. Talagang napakahirap at nasa Senado na po ito. I-approve na po sana ito, kaya lang nagkaroon ng panibagong
kumbaga hindi naman siguro pagtutol, ano, kumbaga yung original bill na ang gustong mangyari nga ay itong ating kasalukuyang provincial hospital, ang gawing regional hospital ay ang provincial government naman ay ang gusto gawin itong dating ito yung luma nating provincial hospital na sa tingin natin matatagalan kasi gagawa pa ng mga building diyan sa mga lugar na yan. Samantalang itong ating nakasalukuyang provincial hospital na alam naman natin na madaming problema dito at kung sakasakaling ito yung mako-convert na, talagang malaki ang pakinabang ng ating mga kababayan dito doon sa mga problemang nangyayari diyan, maaaring masolusyon na dahil DOH at saka national na yung mag-iintindi niyan yung mga problema ng mga empleyado diyan, yung mga doktor, kasi kulang ng gamit diyan, kulang ng yung sa mga empleyado, lagi daw late ang sweldohan diyan, yung mga hatian sa PhilHealth, napakaraming problema po diyan At ang isang maganda diyan, kumbaga hindi na ito mapupolitika itong ating provincial hospital kung national na yung hahawak diyan. At ito na yung pagkakataon yung malaking magandang pagkakataon ng ating probinsya na dito itayo yung Mimaropa Regional Hospital kasi kung talaga magtatagal pa ito, may yung iba ay makapag-apply pa diyan katulad ng Palawan, yung sinasabi nga ay baka sa Palawan pamamaya mapunta yung regional hospital, ay di mas lalong napakahirap sa ating mga Mindoreño na sana ay papakinabangan na sana ng ating mga kababayan yung yung ating regional hospital. So yung pakiusap nga ng ating mga kasama sana po sana ma-approve na, payagan na yung ating yung original bill na ang gawing regional hospital ay itong kasalukuyang provincial hospital. Ano po? At yun na kasi sa dami ng problema diyan, yung mga gamot, yung mga kakulangan sa mga medical equipment, mapupuno na po yan At dahil nga po national na yung maghahawak diyan sa ating regional hospital. Antayin lang po natin si Attorney Pisio, tatawag po siya at meron po tayong kaunting panayam sa kanya tungkol po do sa ang alam ko po ito yung tagapagsalita ni Ginoong Orbin Rabino, ay malaman natin kung ano ba talaga yung desisyon nitong si Ginoong Orbin Rabino dahil marami ang nalilito doon sa kanyang pagtakbo kung ano ba talagang posisyon ang gusto niyang kunin, May nagsasabing governor, may nagsasabing vice governor, may nagsasabing bukal, may nagsasabing vice mayor. Kaya alamin natin kay Attorney Pisio yung tawag niya, inaantay natin at makapanayam natin. Kasi ito direct sa kanya yung information na manggagaling kay Ginoong Orbin Rabino. Siyempre, antayin po natin yung ating partner medyo malayo po siya at sasali po siya sa usapan. At maganda ito. At para mayroong information makukuha yung ating mga kababayan dito kay Ginoong Orbin Rabino. Ang isa pa pong sana ipaparinig natin dito yung tungkol doon sa nangyari sa Presscon ay yung problema natin sa power supply. Alam naman natin yung malimit na pag-brownout na nangyayari ngayon. Hindi na nga nasolusyonan pero mukhang lumala pa itong problemang ito. At yung may mga solusyon inihahain itong si Congressman Panaligan, yun nga yung paggamit ng mga renewable energy. Maganda po yung yung mga suggestion niya katulad nung sinasabing solar power, yung hydro, yung wind power. Ito na yung ito na rin naman yung tinutungo talaga ng iba-ibang bansa pati ibang probinsya yung paggamit po ng mga renewable energy. Mas mura po ito at siyempre mas maganda po sa ating kapaligiran. Hindi katulad po nung diesel. Yung diesel po medyo may issue pa po diyan sa paggamit ng diesel, hindi lang doon sa kapaligiran kundi po doon sa presyo niyan.
papalit-palit po yung presyo ng ating diesel. Okay, papasok po si kasamang Tom. Wala pa. Okay. Yun at madami po tayong naitanong tungkol diyan sa mga problema pa ng ating probinsya. Yung hindi lang na-discuss dito, yung tungkol po doon sa problema natin diyan sa Batangas City na talaga ng yung ating mga kababayan. Napakahirap ng sitwasyon pagka lumuluwas po. Yung mga wala man lang maupuan at yung syempre nagbabayad naman po ito ng ng mga terminal fee, pero pagdating nyo napakalayo ng nilalakad ng mga yan. Hindi rin maayos yung daan. Lalong-lalo na pag naulan. Talagang napakaputik, napakainit, kawawa po yung ating mga PWD tsaka yung mga senior citizen na lumalakad ng napakalayo. Sana ito'y magawa ng paraan. Matagal na po nating matagal na po nating na didiscuss ito sa ating himpilan dito sa radio, pero mukhang walang aksyong nangyayari. Isa pa yan, yung pamasahe sa barko natin napakataas. May nangangako pero mukhang dahil lang siguro sa eleksyon kaya ito lumalabas walang ipinag-iba ito doon sa ito po si kasamang si Attorney Pike. Para po natin. Andito na po. Medyo putulin po natin yung ating komentaryo. Hello, sa Attorney, sandali na po, inaayos lang po yung Okay, Attorney, nasa linya po natin si Attorney Pike Laigo. Ito po yung tagapagsalita po ni Ginoong Orbin Rabino. Attorney, bumati ka muna sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa aking mga kababayan dyan sa Silangang Mindoro, lalong-lalo na sa lungsod ng Calapan. At sa iyo, Kuya Sandy, gandang araw po. Attorney, hapon medyo pumutok yung balita na ang medyo hindi pa rin makumpirmado, no? At may inilabas na statement galing sa sa kampo ni Ginoong Orbin Rabino, yung kanyang adikain at marami nagtatanong ano ba po talaga ang tatakbuhan? Anong posisyon ba daw po talaga? Well, ang instruction sa akin ni Mr. Orbin Rabino ay di ba nung una naglabas kami ng statement a few months ago, nandun pa siya sa pag-iisip kung lalaban siya. Sa politika. Kung matatandaan mo yon. Okay. Tapos ngayon, nagdesisyon na siya na sumama sa politika at ang malinaw pa lang sa kanya ay panlalawigang posisyon ng kanyang lalabanan. So sa ngayon wala pa rin po, nakalutang pa rin po tayo doon sa usapin na kung anong posisyon po yung talagang papasukin niya. Although panlalawigan po ito. Pero malinaw na yun. Kumbaga, panlalawigan posisyon yung lalabanan niya. Okay. Kilala niyo po si Ginoong Orbin Rabino at marami ang nagtatanong dahil nga nakita naman maganda naman ang buhay ni Mr. Orbin Rabino. Talagang sasabihin mo mayaman, may pera. Ano ba daw ang nag-udyok sa kanya para pumasok pa sa magulong mundo ng politika? Well, sa pagkikwentuhan namin ni Mr. Rabino, laki sa hirap yan kung matatandaan mo. Anak ng pinanganak yan sa may bandang Suki, mahal na pangalan area. At alam mo naman ang buhay ng mga tao doon. Talagang nakisya sa dukha. Simula elementary hanggang college ay sa public school siya pumasok. And then eventually gumanda ang kanyang buhay, nagtrabaho sa Manila, nagkaroon ng lakas ng loob na magnegosyo at ngayon pinagpala naman na magkaroon ng mga subdivision project dito sa Bataan saka sa Cavite. So, ayon sa kanya kasi hindi daw niya madadala yung yaman niya sa kabilang buhay. May tasul, habang nandito siya sa mundo, ay makatulong siya sa ating mga kababayan dyan sa Silangang Mindoro. Kaya tumataya siya ngayon sa
politika para siguro mas malawak yung kanyang maitulong sa ating mga kababayan. Sa ngayon po ba, siyempre, pumutok na yung pangalan niya na sinasabi nga, talagang sa probinsya yung kanyang gustong takbuhan. Although walang nakalagay na posisyon do sa binabanggit ano po ba yung kanyang mga gustong mangyari sa ating probinsya? Hindi naman lingid sa iyong kaalaman, Kuya Sandy, na masimula nung mga nagdaang taon pa, malimit din namang umuuwi si Kuya Orben. Minsan, sabay pa kaming umuuwi dyan sa Kalapan. Ang ginawa niya, nag-ikot-ikot siya sa iba't ibang barangay ng Kalapan, iba't ibang bayan ng Silangang Mindoro. At nakita niya yung mga pangangailangan. So, naranasan din niya dahil sa ngayon ay meron na siyang itinatayong negosyo dyan, yung Coastline Bistro. Ang napansin niya, hindi kasi maiwasan na ikumpara yung sitwasyon ng ibang lalawigan at ibang lugar na napupuntahan namin sa sitwasyon ng Oriental Mindoro. Well, ito naman alam ng ating mga kababayan na meron tayong problema sa kuryente. May problema tayo pagdating sa kalusugan. Yung ating mga pasilidad siguro much more to be desired. Nandyan din yung problema natin sa transportasyon. Yung mataas na pamasahe sa barko. Tapos yung hanap buhay para sa ating mga kababayan na disenteng hanap buhay. So parang nagkukulang pa sa mga investors na malalaking investors na dapat naiingganya natin. Nandyan din yung mataas na kuryente. Na siguro may mga nakita kami ni Mr. Rabino na mga ehemplo, halimbawa sa ibang probinsya na nagagawa namang mababa yung kuryente. Nagagawa naman na affordable yung kuryente at nagagawa naman consistent yung source ng kuryente. Sa tingin ni Mr. Rabino, sa kanyang karanasan sa housing, saka sa construction, posible siyang makatulong. Yung kanyang expertise bilang negosyante, pwede niyang madala sa pamamahala sa pamamagitan ng pag-negotiate ng mas maayos na power supply dyan sa atin. Ayun. Isa pang yun nga, yung sinasabi natin, madaming problema yung ating probinsya ngayon. At siguro kaya niyang masolusyonan kung sakaling sasabihin na natin sa gobernador siya tatakbo. At alam mo yung pinabanggit yung problema na yun mas makakalutas diyan yung yung pag nasa dadong ka sa mataas sa posisyon. Maaari po, pero hintayin po natin ang final na desisyon ni Kuya Orben. Pero malinaw po yung tahakin talaga ni Kuya Orben. Gusto niya talagang makatulong sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng tapat, diretso, at rektang serbisyo sa tao. Okay. Sa ngayon po ba attorney, sa ngayon po ba ay alam naman po natin, 'di ba, na pag pumasok ka sa politika dapat meron kang meron kang kahit papaano political party. Siya ba ay meron ng kinakaanibang isang political party sa ngayon? Malalaman po ninyo sa mga darating na araw kung ano po yung political party na kanyang sasapian. Meron na po siyang mga negosasyon sa mga iba't ibang political parties, pero hindi ko pa po pwedeng banggitin. Pero meron na po yan. Meron na po tayo. Meron na po tayong definitely may sasamahan sa political party na tumutugon din sa kanyang adhikain. Siyempre yung sasamahan niyang political party dapat magkasundo yung kanilang vision, plataforma. So hindi naman tayo basta-basta sasali sa ang advice ko sa kanya pag sumali ka sa political party, dapat yung partido na katugma ng iyong mga naisin sa pamamahala. Okay. Sa ngayon po talagang pinag-uusapan yung pangalan ni Mr. Orben Rabino, dahil nga doon sa ang isa nga dito yung hindi malaman kung anong tatakbuhan niya. Medyo nalilito yung mga kababayan natin. Hindi ba daw panahon na para ihayag niya kung ano talaga yung posisyon gusto niyang puntahan?
Gaya nga po ng sinabi ko kanina, malapit na po talaga. Talagang nagkaroon po ng soul searching, pag-iikot, pagkonsulta din sa mga kaibigan niya sa lalawigan, pagkonsulta sa pamilya, at syempre yung pagkukonsidera ng madaming bagay para yung pangalang pagdidesisyon sa kung lalaban o hindi, napakalalim na usapin pa yan sa aming grupo. Pero eventually, nag-decide na po siya sa ganitong step. And then eventually po, siguro po, araw o linggo na lang, malalaman na po natin kung ano po talaga ang lalabanan ni Kuya Orben. Pero isa lang po ang malinaw, panlalawigan na posisyon po ang lalabanan niya. Ayun, malinaw po yung sinabi ni Attorney Pike Laigo, ito po yung tagapagsalita ni Ginoong Orbin Rabino, na talagang ang tatakbuhan ni Kuya Orbin ay itong posisyon para sa panlalawigan, At talaga nga namang madami nang nakakakilala sa kanya ngayon dahil matagal pa naman yung election madami na siyang naitutulong dito sa ating mga kababayan. Nag-uusapan na yung kanyang mga nagagawa, partner. At natutuwa sila dahil nung pumutok yung balita na baka sakaling sa gubernatorial nga, ang takbo niya, maraming natutuwa dahil nga doon sa problemang kinakaharap ng ating lalawigan, hindi lang naman sa power supply, di ba? Nabanggit mo kanina, madami. Saka sa ating provincial hospital na talaga namang nakatenga pa rin yung ating bill dyan para maging regional hospital, yung pamasahe, yung sa mining, pinag-uusapan din yan. So baka ang sinasabi ng ibang kababayan natin, baka ito na yung sagot do sa mga problema. Madami kami napapag-usapan ni na Kuya Orben na mga posibilidad na programang ilulunod sa niya. Siyempre, mangangako ng programang hindi kaya at hindi feasible sa ating mga sa ating lalawigan. Madami kami yan po ay i-roll out po namin once na makapagdeklara na po si Kuya Orben kung anong posisyon po talaga. Kasi hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, si Kuya Orben po ay isa pong maayos na negosyante. Meron po siyang skill sa pagdating po sa pag-i-invest, pagtingin, pag-prioritize, kung ano dapat i-prioritize. At saka may puso po siyang malapit sa mahirap dahil kahit sino pong tanongin ninyo, yan naman po ay galing sa mahirap. Wala pong halong bola yun. Alam po ng ating mga kababayan at saksi ang madaming kababayan natin sa pagsusumikap ni Orben bilang isang negosyante. Kaya po niya naabot yung kanyang kinalalagyan ngayon. Ayun. At ang gusto niya kasi, ang isang sinasabi niya sa akin na parang tuwan-tuwa ako, ay yung pagkakaroon ng, gusto niyang turuan yung ating mga kababayan na hindi lang tutulungan na parang iaabot mo yung pera. Bibigyan mo sila ng disenteng pabahay, maayos na trabaho, kasiguraduhan sa serbisyong medikal. Yan yung particular yung napansin ni Kuya Orben, yung dialysis. Ayun, oo. Kasi dito sa Bataan, napapansin namin ni Kuya Orben, parang maayos yung mga dialysis centers ng government dito. Bakit hindi natin ma-replicate yan sa Oriental Mindoro, di ba? Tama. Okay. Tapos yung isa pang tinitingnan din ni Kuya Orben, yung pagpapapasok ng mga renewable sources of energy tulad ng solar at wind. Yun, oo. Para mas mura yung kuryente kasi hindi ka nagagastos ng diesel . Kaya naman nagmamahal yung diesel ayon sa pag-aaral ni Kuya Orben. Kaya mas mahal yung kuryente dahil doon sa diesel. Kasi yung diesel, itatawid mo pa ng dagat. Saka nagbabago ng presyo yan. Oo. Nagbabago ng presyo ang diesel. Nagbabago, nagpa-fluctuate. Yes. Saka kahit pa paano kapag renewable sources of energy ka, solar at wind,
nandun yung maliit yung overhead. Okay. Yan na din yung proposal ni ni Congressman Arnan Panaligan. Matagal na niyang ipinopropose yung mga ganyang renewable energy at doon sa ganyong programa nagtutugma sila. Maganda po yan, magandang balita po yan. Kung yan din po yung priority ni Kong Arnan, mukhang magkakasundo po sila ni Kuya Orben sa mga ganyang layunin. Kasi po nakita na po namin sa ibang lugar bakit di natin magawa yan dyan sa Oriental Mindoro? So, yun naman po yung nag-o-offer lang naman po kami ng alternative. Kung sakali man po makapag-desisyon si Kuya Orben, nag-o-offer po kayo ng mga alternative na program. Saka yung nakita din namin doon sa ibang lugar, pag sa hospital ka, zero billing. Oo. Zero balance. Pag ikaw ay government hospital, zero balance. So, bakit hindi din natin subukan na magawa dyan sa Oriental Mindoro? Tapos nandyan din yung kapag renewable sources of energy, nakakatulong ka din sa pag-preserve ng kalikasan. Yun, ang isang maganda doon. At yun nga, yung sinasabi natin na ang kagandahan diyan kung may renewable energy, hindi pa natin naaalsin yung siguro yung diesel, nakaantabay pa rin yan. Kaya lang, sinasabi nga natin, hindi stable nga. Pag nagkagera doon sa isang lugar, biglang tataas yan. At may mga issue pa dyan may mga ibang issue pa dyan sa diesel Kung ang sinasabi nga natin, yung renewable energy, dapat matagal nang inuumpisan yan. Ang isa pang tinitingnan ni Kuya Orben pagdating sa enerhiya, yan yung konsepto ng mixed resources of energy. Meron tayong solar, meron tayong hydro, meron tayong wind, meron din tayong diesel. Siyempre, hindi din naman natin tatanggalin yan. Tama ka doon, Kuya Sandy. Pero hanggat maaari, magkaroon tayo ng mixed use ng energy na hindi lang tayo totally dependent sa diesel. Alternate, Alternate sila. Nandiyan din yung nandiyan na rin yung matagal na proposal sana na baka pwede tayong kumabit sa Luzon Grid. Through submarine cable. Diba? Yan yung mga pwede nating tingnan. So, madami. Nandyan din yung programa ni Kuya Orben sa pabahay, which yan ang kanyang expertise, kumbaga. Meron kasi kaming nakita sa mga ibang lugar na malawakang pabahay ng NHA. Bakit hindi natin magawa yan sa ating lalawigan? Bakit hindi natin subukan? Diba? Makapagbigay tayo ng maayos na pabahay doon sa ating mga mahihirap na kababayan. Tama. Ang isa doon sa advocacy niya din ay yung tungkol doon sa health. Isa din sa malaking problema ng ating magbabayan ay ang ating provincial hospital. At sabi nga kanina, ipilinay ko na mayroon ng dapat yan ay ipapatupad na kaya lang nagka-problema yung ating doon sa kung saan itatayo itong regional hospital. Ito may problema tayo, madami. Minsan laging walang gamot diyan yung ating magbabayan. Minsan yung mga medical equipment sira o kaya kulang. Meron po, ano po yung mga plano niya para diyan sa pagbabago diyan? Well, ang isa sa mga napag-usapan namin ni Kuya Orben ay ang kung sakaling papalarin siya sa kung anumang posisyon ng kanyang lalabanan, ay siguro dapat magkaroon tayo ng malinaw na inventaryo ng kung anong meron ng ating mga government health facilities. Kasi pag minsan, halimbawa, dapat bang magpatayo ng building o dapat muna natin bumili ng mga equipment? Mga gamot. Yun. So, kailangan magkaroon ng SWOT analysis dyan na malinaw. Tapos tingnan natin, ano ba yung mga gamot na dapat bilhin at ano ba yung mga gamot na nabubulok lang? Kung meron man. Okay. So, kailangan mapapag-aralan natin yung ratio ng supply at demand ng gamot. Pangatlo, kailangan siguro
mas palawakin pa natin yung imbitasyon pag nagkakaroon ng competitive bidding. Hindi namin, of course, nandun naman yung assumption na nagpapabid tayo, mas maganda siguro na kung may invite pa tayo na mga mas makakapagbigay ng mas murang gamot sa atin, kung meron man, yun yung gagawin natin. Para mas mapamura natin yung gamot. Ang isa pa dyan ay yung pagtatayo ng butika sa bayan. Tama. Sa bawat bayan ng Oriental Mindoro. O kaya dun sa mga malalaking barangay. Para ang gamot ay mas murang maibebenta. Tama. Attorney, nasa linya po natin si yung partner ko si Tom. Baka may gustong itanong. Partner, may itatanong ka ba kay attorney? Magandang tanghali, attorney. At alam mo, medyo nasa medyong malayong lugar ako, nasa kabilang probinsya din ako, nasa Occidental Ay gusto ko lang sanang linawin sapagkat ano ba ang katayuan ngayon ni Kuya Orben? Ano ba talagang posisyon ng kanyang tinatarget? Vice Governor ba o Governor, attorney? Ay, malinaw naman Kuya Tomas na panlalawigang pwesto ang kanyang lalabanan. So, sa ngayon, yun na lang muna yung sinabi niya sa akin. So, gaya nga na sinabi niya doon sa kanyang opisyal na pahayag, tulungan na lang natin siyang mag-decide sa pamamagitan ng pananalangin para magabayan siya kung ano ba talaga yung pwestong lalabanan niya. Ito ba ay meron siyang kasalukuyang sinasakyang partido or meron siyang merging dito sa ating mga local parties? Merong kinukonsidera siyang mga partido na kanyang sasalihan pero ang kanyang gusto din kasi as per advice namin, kung pipili siya ng partido dapat ay yung kapareho ng kanyang mga adhikain sa lalawigan ang programa. Okay, may katanungan ka ba kasama Tom? Sige, ikaw muna kasama Sandy. Okay, yung nabanggit mo kanina attorney yung tungkol do sa mga proyekto, yung katulad diyan, sinasabi natin yung sa health, may problema tayo. Pero ang dami nating nakikitang mga building na pinapagawa na hindi naman napapakinabangan, halos hindi naman napapakinabangan baga hindi kita yung prioridad samantalang ang dami nating kulang sa gamot, sa mga yung problema natin sa mga health worker. So siguro ito siguro dapat tingnan din ni Ginoong Orben Rabino, yung problema hindi lang ng mga pasyente kundi ng mga health worker diyan na talaga ng mga nakakawa din, walang mga security of tenure, walang mga kumbaga laging delay yung sweldo, agrabyado daw doon sa hatian sa mga pilil kasi nagte-text sa atin Tapos nakikita natin na may mga picture tayo na yung mga pasyente halos nasa nasa mga hallway na, ang dami naman pwedeng gamitin building. Definitely yan yung titingnan din ni Kuya Orben. Meron naman tayong consultations with iba't ibang sektor patungkol dyan. And si Mr. Rabino ay isang bihasa sa pagdating sa management. So, alam mo naman, pag nag-manage ka ng isang negosyo, kasama dyan yung pagtingin sa mga priorities. So siguro dyan magagamit ni Kuya Orben yung kanyang management skills para mapangalagaan din naman yung magabalanse yung pangangalaga natin sa pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa ospital at yung mismong health workers na tumutulong at nagseserbisyo sa kanila. Sige, tuloy lang. Hindi, okay lang po. Sa kalikasan, ano po yung mga programa? Hindi niyo naman lingid sa inyo, 'di ba? Kamakailan in-approve nung sangguniang panlalawigan yung armor rack, yung pag-extract nito. Na sa tingin ng nakararami ay pagbimi nito talaga ito pinigilan at hindi natin alam kung although na-approve ito, hindi natin alam kung ito inilalabas na. Ganon din do sa sa mga pagdi-dredging. Okay lang naman daw ang dredging, kaya lang wag ilalabas yung yung mga materials na makukuha doon. Ang aming posisyon diyan ni Kuya Orben ay una ay atin kapag siya ay kung ano man posisyon ng kanyang labanan.
pag siya ay napwesto, ay ipapa-review niya lahat ng kontrata, batas, ordinansa patungkol dyan. Titingnan niya kung ito ba ay naaayon sa batas at walang nilalabag na pagkonsulta sa ating mga kababayan. Okay. Number 2, titingnan din niya kung ano yung mga lugar sa Oriental Mindoro ang kailangang tulungan sa reforestation, pag-aayos ng flood control, at saka isang plano ni Kuya Orben talaga kumonsulta sa mga eksperto para maprotektahan pa yung watershed natin. At magkaroon tayo ng komprehensibong land use plan na makakatulong dun sa pagpe-preserve ng ating mga watershed. Okay, kasama to, may katanungan ka pa? Attorney, sapagkat alam mo sa ating lalawigan, maging saang sulok man ng ating bansa, number 1 na naging problema ngayon sapagkat alam mo naman, hindi naman lingid sa ating kaalaman lahat na yung nagiging lakaran na kasi ng botohan sa tuwing sumasapit yung eleksyon, itong matinding bilihan ng boto. At ang pinakaugat nito ay yung sinasabi ng mga kababayan natin, yung kahirapan sapagkat sabi nila ay wala silang choice kundi ibenta yung boto, kunin yung bumibili yung pera ng mga bumibili ng boto sapagkat pagdating ika ng pagkakataon na sila'y naihalal hindi na naman tayo kilala na mga yan. Ano sa tingin mo kaya? Maging massive votes pa rin maging massive ang bilihan pa rin ng boto itong darating na eleksyon na ito? Well, ang advocacy ni Kuya Orben ay malinaw. Hindi kami mamimili ng boto. Definitely. Hindi kami mamimili ng boto. Mga kampanya kami ng legal. And in fact, one of our advocacies na gagawin ay huwag ipagbili ang boto. Yes, Sa tingin ko naman, kapag nakita nila na kung anong programa ang ilalatag ni Kuya Orben, ay doon pa lang ay umaasa kami na makukumbinsin namin ang ating mga kababayan na iboto si Kuya Orben ng walang kapalit na pera. Ayun. Okay. So, malinaw sa amin yun. Particular sa akin, dahil ako na may abogado, talagang dinidiscourage ko yung vote buying. Meron pa kasama, Tom? Naalala ko nung matagal na nating advocacy yan dahil nung unang laban ni Kong Doy bilang congressman. Yes. Isa yan sa aming mga panawagan. So, no to vote buying. So ibig sabihin na to sapagkat ang ugat nito yung kumbaga yung kabuhayan kasi ng mga kababayan natin yung wala kasing seryosong programa yung gobyerno natin para maiahon yung mga kababayan natin doon sa kahirapan para hindi mo paglaruan itong mga politiko na ito. Hindi natin sinasabi na ito yung gagawin ni Kuya Orben, pero the most na mga tumatakbo kasi ng mga politiko ngayon ang isinasalang-alang lagi, ang binabala lagi, yung pamimili ng boto, although wala namang umaamin na binibili nila yung boto ng mga botante natin. So ang ugat nito attorney, ay yung mga kababayan natin na walang malinaw na kabuhayan na para tanggihan itong mga namimili ng boto. So doon ba sa programa ni Kuya Orben, kabilang ba dito yung pagbigay ng trabaho, kung paano yung sistema para mayahon yung mga kababayan natin sa kahirapan? Yung hindi aasa sa ayuda. Okay. Naging malinaw na, Kuya Tomas. Naging malinaw na yung tanong. Isa sa mga tinitingnan ni Kuya Orben ay yung kapag siya pinalad sa kung anumang pwesto kanyang lalabanan, ay makikipag-usap siya doon sa kanyang alma mater, yung Mindoro State University. Okay? Ang gagawin niya dito ay kakausapin niya para magkaroon ng tinatawag na mabawasan yung mismatch ng gumagraduate at kung ano yung kailangang trabaho sa Oriental Mindoro. Halimbawa, sobrang daming gumagraduate ng ganitong kurso, wala namang available na trabaho para sa mga yan. Yes, tama. Diba? Yung training nila. So napipilitan, nagkakaroon ng brain drain,
umaalis yung ating mga kabataan, doon nagtatrabaho sa ibang lugar. So, ang gagawin ni Kuya Orben, titingnan niya kung ang plano niya, kakausapin niya yung MINSU, o kaya saka yung mga ibang schools pa, titingnan natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na pag-aaral, ano yung madaming gumagraduate sa atin, ano yung mga kursong yan, para makapag-invite tayo ng mga investors na magbibigay trabaho sa mga yan. Yun yung kailangan eh. Kasi yun yung napapansin din ni Kuya Orben eh. Parang magkikita ka, nagtatrabaho sa ganito, nagtatrabaho as sales lady, graduate ng college. Iba naman yung course na kinuha. Oo. Pero ang diba? Problema kasi yes, attorney. So yun yung ano eh. Ang ni Kuya Orben, yung alam ko pasayin na to, pero ang gusto ni Kuya Orben, wag umasa na lang ng umasa sa gobyerno ang ating mga kababayan. Bagkus, tutulungan, bibigyan, i-train, bibigyan ng edukasyon, bibigyan ng puhunan. Yung mga gustong magkaroon ng maliliit na negosyo para tulungan nila yung sarili nila. At yung pagbibigay natin ng livelihood program ay gagawin nating scientific. May kaakibat na training sa financial literacy. Hindi lang basta bibigyan mo ng tri-bike, nego card, bibigyan mo ng puhunan, na hindi naman nila alam kung paano patubuin yung kanilang pera. Diba? So, kailangan din yan. Okay. Ang sunod dyan, may problema pa din tayo. Yung sa ASF. Ayun, oo. Siguro, kailangang magkaroon ng mas matibay na ugnayan sa DA at magkaroon ng mas komprehensibong latag ng plano kung anong gagawin sa pagsikil dyan sa African swine flu na yan na matindi na yung impact sa ating lalawigan. So isa yan sa mga tinututukan ni Kuya Orben. Attorney, nabanggit mo ang isa pa dyan, kinakatakutan, isa pa pala na napag-usapan namin. Nagtataka siya bakit tumataas yung kaso ng AIDS. Sa Oriental Mindoro, parang I think padalwa na yata tayo. I don't know if I'm correct. Padalwa yata sa Pimaropa. Oo. So baka kailangan ng proactive approach sa pagtuturo sa paglimita ng bilang at pagpapababa ng bilang sa AIDS. Kasama na dyan yung pagkakaroon ng dedicated ward ng provincial hospital para naman dun sa naapektuhan na ng AIDS. Yun yung kailangan doon. Attorney, nabanggit mo yung ASF sapagkat nung hindi ako nagkakamali nung nakaraang December, nag-declare yung ating city ng state of calamity hinggil dyan sa ASF. Pero yung maraming mga kababayan natin ang nagtataka sapagkat hanggang sa ngayon, wala pa daw di umano na naibibigay sa kanila na pondo from the calamity fund hinggil doon sa ASF. Paano ba ang proseso ng pagre-release ng calamity fund? Dahil nagdeklara na tayo ng state of calamity. Di ba dapat kasunod nun makakatanggap na yung ating mga kababayan na biktima ng ASF. Paano ito? Well, basically, manggagaling yung pondo dun sa calamity fund na marirelease mo lang yan kapag nag-declare ng state of calamity. Although may mga, hindi ko lang alam pero may bago yata ngayon. Matagal na rin akong wala sa gobyerno. Ang alam ko, pwede ka na rin na mag-release ng calamity fund kahit walang calamity for purposes of parang ang tawag dito, prevention. Pero pagdating sa ASF, hindi ko alam kung bakit hindi pa naibibigay kung meron mang ipinangako ang provincial government. Hindi ko alam kung paano. Pero isa sa mga tinututukan din ni Kuya Orben, kung sakaling mananalo siya sa kung anumang posisyon, ay yung pagpapabilis ng proseso sa mga ganyang usapin sa gobyerno. Yung pagpapabilis, pagkakat ng red tape,
Kasi madami namang ibang probinsya, madaming ibang lungsod ang nagagawa yan. At hindi naman kasalanan na kopyahin natin yun. Yes, Diba? Yun yung nakikita ni Kuya Orben kasi doon sa negosyo niya, sanay din siya diyan sa pagkakat ng yung pagkakat ng turnover time. So yan yung isa din kasi na kailangan talagang natin. Gaya nga ng sinabi mo Kuya Tomas, allegedly matagal nang nag-declare na state of calamity pero yung mga kababayan natin may negosyo ng piggery hanggang ngayon wala pa daw allegedly natatanggap. So siguro baka may problema sa system. Which is yun ang dapat mong tingnan. Okay, may kasama to, may katanungan ka pa. Sige, ikaw naman. Okay, medyo attorney, medyo kapos na tayo sa oras at maganda na yung talakayan natin at siguro sa susunod, umaasa yung ating mga babayan na sa lalong madaling panahon ay magdeklara na daw itong si Ginoong Orbin Rabino para daw makapaganda naman sila. Baka nga sakaling ito na yung sagot do sa problema ng ating probinsya. Ano po? Uling pananalita po, attorney. Okay. Kuya Sandy, Kuya Tomas, maraming salamat sa pagbibigay ng oportunidad na makausap ang ating mga kababayan at makapagkwentuhan tayo tungkol sa mga balakin at pangarap ni Kuya Orben. Sa kahilingan po ng ating mga kababayan na malaman kung ano po ang tatakbuhan ni Kuya Orben, makakaasa po kayo, konting paghihintay na lang po. At gaya nga po ng kanya pinanawagan ay ipanalangin po natin siya para po magabayan siya ng Panginoon sa kung anumang posisyon ang kanyang tatakbuhan. Okay, maraming yun lamang po at magandang araw po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po, Attorney Pike Laigo. Ito po yung tagapagsalita ni Kuya Orbin Rabino. Ayan. Okay, kasamang Tom, nasa Occidental ka, at ano bang anong klima din ngayon diyan? Mainit rin ba? Ang batay nga doon sa ulat kasi ng weather station ay sabi nila yung kaninang umaga dapat maging maulan yung Occidental Mindoro sapagkat hagip yata nung low pressure ang Occidental. Pero kasama sa nila napakainit dito sa oras na ito dito sa Occidental Mindoro. At parang hindi ko nakikita na uulan dito sa lugar na ito ngayong araw na to. Napakaganda nung mga paliwanag ni Attorney Pike Laigo tungkol do sa kung sakasakali nga talagang papalaot na talagang pipili na ng posisyon tatakbuhan ito si Ginoong Orbin Rabino ay nabanggit niya yung kanyang mga advocacy adikain isa nga dito yung problema natin sa power supply na talaga namang may mga nangako na dito noon talagang pinagkisigawan pa ginamit na rin ito sa election na talagang susolusyonan daw itong problema natin sa power supply pero hindi ganoon ang nangyari, mas lumala pa. Yung problema natin sa health, isa rin sa nabanggit niya yan. Ngayon, napapanahon talagang may problema tayo sa sa ating provincial hospital. Madami, yung kakulangan ng gamot, yung pasyente, nakita natin, may nagpapadala ng picture na talagang nasa pasilyo na yung mga pasyente. Bagamat napakadaming pinapagawang infrastruktura na building, mukhang sa tingin natin hindi ito yung prioridad kundi yung kalusugan ng ating mga kababayan. Yung problema natin sa mining, 'di ba? Yan, inapprove nila yung inapprove nila yung armor rack at saka yung dredging. Hindi natin alam kung nagsimula na ba yung mga yan, pero tinutulan yan ng ating mga kababayan. Alam mo partner, yung maganda sana kung nakikita natin kung meron mang ilalatag ito si Kuya Orben para doon sa kabuhayan at tawag doon trabaho dito sa ating lalawigan. Ang problema nito kasamang Sandy sino ba yung kumpanya o yung factory na papasok sa lugar natin kung ganito ang presyo ng kuryente. Ganito yung sistema, ganito ang sitwasyon ng power supply natin. 'Di ba? Kaya nga siguro partner, 'di ba, yung nakailang balita na yung SM magtatayo dito. Siguro nakita nila isa sa nakita nila na siguro yung power supply natin ay may problema. Kaya hindi matuloy-tuloy yan. Alam mo hangga't hindi nasusolusyonan tong power supply sa ating lalawigan,
mananatili tayong parang ganito na lamang muna. O, sapagkat kung ikaw isang negosyante kasamang Sandy at malaki ang consumption mo para doon sa tumakbo yung negosyo mo sa kuryente, ay maghuhunos dili ka para ituloy ang iyong proyekto o ang iyong negosyo sa ganitong sistema ng lalawigan, di ba? Kaya ang isang dahilan kaya partner, kaya mahal din ang bilihin natin, ano, gawa din doon sa sa power supply na yan. Apektado rin ang turismo natin diyan. Paano tayo pupunta ng mga turista kung ganyang power natin ay patay sindi doon sa Puerto Galera, example natin. Ay gumagamit ng power yung mga hotel diyan. Kung generator, malulugi sila. Kaya nalulugi yung mga negosyante doon. So, talagang dapat ang isang susi talaga sa isang matagumpay na ekonomiya ng isang lugar ay ayusin mo yung power supply mo tsaka yung mga transportation mo. Oo, tama ka diyan. Sapagkat pag maayos yung yung sistema ng ng power generation sa isang lugar, kahit anong negosyo kasamang Sandy magsusulputan diyan sapagkat nakita nila yung true cost, yung magiging kita nila mas mababa ang yung magiging expenses pagdating doon sa pagninegosyo, di ba? Although malaki ang malaki ang factor niyan pagka mababa ang kuryente, mababa ang lahat, mas mababa ngayon ang pagbebenta ng mga produkto. Kasi kung ikaw nagninegosyo, alam mong lugi ka, babawiin mo 'yon sa presyo ng produkto mo para mapunan ngayon yung expenses mo doon sa kuryente. Kaya nga partner, 'di ba, nung interview natin isang araw kay Congressman Arnan Panaligan, may mga nagtanong tungkol nga diyan sa power supply na yan. Gigil yung iba na itanong nga bakit nagkakaproblema yang ating kuryente, napakamahal ng taripa ng kuryente natin. At ang sagot nga ni Congressman Arnan Panaligan, siguro dapat talagang simulan na natin yung yung paggamit ng mga renewable energy. Oo. At matutuwa ka pa sapagkat sabi nila, may maswerte pa tayong taga-Oriental dahil dito sa Occidental 21 pesos. Magpasalamat pa daw tayo. Magpapasalamat pa tayo. Kaya utang na loob pa natin 'yan, Sana kung sakasakaling merong talagang susulpot na gustong lumagay sa mataas sa posisyon, ay unahin niyang problema natin sa kuryente, sa health, at saka yung sa trabaho, isa yun sa maganda na binanggit ni Attorney Pai kanina, yung trabaho, na huwag nating sanayin, nagiging kultura na natin yung umasa yung mga kababayan doon sa ayuda. Dapat ayuda, may pera, ibig sabihin may pera. Bakit hindi mo ilagay yan sa mga livelihood project para natuturuan mo magtrabaho yung mga yan? Sa agrikultura, ibigay mo yung mga pera na yan para nabibigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Hindi lang yung basta binibigay. Ang nangyayari partner, nagiging corruption pa ngayon dahil ang napapasali diyan. Hindi naman totoo talagang mahirap. Saan pa galing yung perang ibinibigay diyan? Kawawa din naman yung mga nagbabayad ng tax. Yung taxpayer na mga middle class natin na nagbabayad, doon kinukuha yan hindi naman sa pera ng mga politiko nang gagaling yung mga perang ibinibigay sa mga yan hindi naman masamang magbigay, kaya lang dapat mayroong magandang plano o kaya talagang proyekto para diyan, hindi yung lalo na ngayon mag-eleksyon, talagang halos ibigay nila yung mga pera. Kawawa naman yung mga tao nagtatrabaho na nagbabayad ng tax para diyan. Hindi yan pera ng politiko yung ginagamit diyan. Yun yung sinasabi ko kanina kay Attorney Pike. Paano ngayon masasawata itong pamimili ng boto kung yung mga kababayan natin mismo kasamang Sandy, lalo na sa mga laylayan ng mga barangay, sa mga mababang uri ng pamumuhay ng ating mga kababayan, umaasa doon at nakikita natin na talagang doon yung makikita natin yung pagbebenta nila ng kanilang boto sapagkat batay nga sa pag-aaral ang mostly na nagiging reason ng mga kababayan nating yan kung ibenta ko yung boto ko, di ba hihingi ako kay ganitong politiko, hihingi ako ng ganito kay politiko, ang reason nila after niyan manalo yan, hindi na natin makikita ang pagmumukha niyan dito di ba? Pero kung yung mga kababayan natin ay merong alternatibong hanap buhay na binibigay ang ating gobyerno, siguro walang makapag-isip niya na mahiya ngayon yung mga politiko para bumili ng boto natin. Okay, partner, wala na tayong oras at napaganda ng talakayan. Siguro sa susunod ay pag mayroon ng balita si Attorney Pike tungkol dito kay Kuya Orbin, kung ano ba talaga ang tatakbo nito. Yung iba nagtatanong medyo may mga naiinis at kumbaga nalilito
malalaman po natin yan sa mga susunod na panahon dahil yan naman ang unang makakaalam niyan si Attorney Pike at sana malaman din natin pero bago tayo magtapos batiin ko muna yung aking kaibigan niya sa USA, batchmate kay Mark Macaraig na nakatutok ito sa Las Vegas at kay paring Maynard Agutaya. Hi classmate kumusta? Okay. Anong oras na kaya sa kanila ngayon? Yun lang. Hindi ko alam ilang oras bang advance yata tayo sa US yung oras natin. Parang gabi yata ngayon doon. Gabi. Okay, madaling araw, ganoon. Okay. Tom, kasama, antayin ko yung pagbabalik mo dito sa Calapan City. Pero bago magtapos-tapos, babatiin ko muna yung ating makisig na dating mayor ng Calapan City, si Mayor Doyle Liachon. Talagang ito ay malimit nating makita do sa Facebook page niya. At natutuwa tayo, balita natin magbabalik ito bilang city mayor at inaantay na rin to ng ating mga kababayan. Maraming kababayan natin nag-aantay dito dahil nakita naman talaga itong mga proyektong pinatupad niya sa Calapan City na hanggang ngayon napapakinabangan pa. Kumbaga may resibo, hindi ito panahon niya wala naman yung kumbaga sa talagang yung mga problema na nangyayari yata may problema ang mga magta-tricycle nung panahon ni Congressman Doy, wala naman yan nung siya mayor walang nagiging problema sa mga grupo-grupo yung problema natin sa palengke hanggang ngayon yata hindi pa rin naman yata nasusolusyonan siguro kung sakasakaling talagang lalagay na sa posisyon itong si Mayor Doy masolusyonan yung mga problema dyan sa palengke yung matagal nang dinadaing ng ating mga manininda diyan mabigyan ng maayos na solusyon. Siyempre, yung ating Vice Governor Jojo Perez patuloy na nangunguna sa survey. Binabati natin. Ito naman hindi naman nakakapagtaka dahil may mga pinakita na may mga kumbaga may nagawa na ito. Kung yung iba ay nangangako pa lamang na kung ano-ano, ito may nagawa na. Saka tested yung kanyang naging disposition nung say Vice Governor kung paano nila noon paglabanan yung budget. Tsaka hindi yung sa Armorac dapat i-implementa. Di ba yung sa Armorac panahon nila talagang tinutulan panahon bago na pala wala na pala sila sa Armorac pero do sa renewal ng 25 years mining moratorium ay isa siya doon sa nagpatupad niyan yung na yan. Kay Bukal Bong Brocal, kay Bukal Idel Ilano, kay Bukal Josie Niria, kay Bukal Rona Liachon, buting may bahay ni Mayor Doy. At syempre do sa kay Vice Mayor Bim Ignacio, ang balita ko ay nasa kanya halos lahat ng mga konsyel na incumbent. Yun ang isang yung isang nakakapagtaka doon bakit nakuha ni Vice Mayor lahat yung incumbent na kundi man lahat may isa yatang hindi na nakuha diyan siyempre nakakapag-isip din yan kung sa ating mga kababayan mag-iisip bakit dati silang magkasama naghiwalay at doon sumama yung majority nung incumbent at si butihing may bahay ni paring Ronald Panaligan, si Maring Lorabel Tanyag ay magbabalik ito bilang city councilor. Talagang ito wala na kayong hahanapin pa dito. Madami na itong pinakita pamula nung naglingkod ditong si konsyal Bukal Tanyag na magbabalik bilang konsyal ng Calapan City. Sabi nga nila sa Biblia, kung mayroong 13 disipulo kasamang sandi, ay mayroong isang diyan tumitiwalag. Anyway, si Konsyal Pupong ng Victoria. Si Konsyal Pupong ng Victoria, alam mo, ito talagang hindi ko alam kung sino vice mayor nito pero ito diretso nito sa pagka-mayor. Yung sinasabi niyang ang bagong Victoria, napakaganda nung slogan. At dito kasi mga Ortega ito, talaga namang Ortega matagal nang nanungkulan diya sa parte ng Victoria. May mga pruweba na rin ito, may mga pinakita na. At ito mas nakababata itong si Kapopong Ortega. Talagang sabi nga ang bagong Victoria. Saka kita natin lapat ang taong ito sa mga kababayan natin diyan sa Victoria, particular diyan sa pakipaglaban sa mga
usapin sa Sangguniang Bayan, ay kita natin kung paano ito manindigan kasamang sandig. Kaya okay sa muli po ha, abangan nyo yung programang Balita Talakayan at sa susunod po siguro naman ay kaharap ko na dito yung partner ko. Muli po, Sandy Soriano ay inyong nakasama.